Good evening mga kapatid. It is our prayer meeting time once again, and I'm happy to be in the ministry with you. I'm happy to be serving the Lord with you, and I hope that this preaching will be something which will change our lives and something which will be remembered for a long time. The text that we're going to read, Ezekiel 33:32. The Bible says, "And lo, thou art unto them as a very lovely song of one that hath a pleasant voice, and can play well on an instrument. For they hear thy words, but they do them not." Title po ng ating message, Using Preaching as a Very Lovely Song. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, bigyan po kami ng insight kung ano nangyari kay Ezekiel at maikumpara kung ano nangyari ngayon sa aming church at sa aming panahon. Nawa po, gawain namin ng tama at alisin namin ng mali sa aming church life, sa aming buhay. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Using preaching as a very lovely song. Ano kaya ang ibig sabihin ng Panginoon noong binigay niya ang mga salita na ito kay Ezekiel? This is quite a revelation. Alam nyo, people love concerts. Ang concerts ay talagang dinudumog ng mga tao kahit mahal. Dito sa atin, meron tayong mga tinatawag na concert queen and concert kings. I made a survey of concerts at meron tayong nadiskubre. All-time attendance and all-time number one concert na ang laki-laki na ng kinikita. Sino ang number one? Umpisahan natin sa number 10 para countdown. No? Sa number 10 ay si Madonna. Siya po ay kumita ng $407 million sa kanyang mga pagko-concerts. Ang sumunod ay ang Rolling Stone, $415 million. Then, Metallica, $416. AC/DC, $441. Roger Waters, puro mga hindi ko kilala to at hindi ko panahon. $458. Coldplay, $523. Rolling Stones again, $558. Guns N' Roses, $564. And number 2, U2. Isang banda siguro yan, no? $736. At sino ang number 1? Ang number 1 ay si Ed Sheeran. At dahil siyang number 1 at $775 million, dahil siyang number 1, I made an effort to check, bakit number 1? Anong klaseng kanta meron ito? Na talaga bang ang ganda-ganda ba ng boses niya? At talaga bang ang galing-galing ng mga musika niya? At ang galing ba ng instrumento niya? Magaling ba siyang magtumugtog? Bakit siya dinudumog ng tao at kumita na ng 776 million? Number 1. Okay? So that will be a natural something that you will ask yourself. Kung hindi ka familiar sa music industry at kung hindi ka familiar sa concert industry. Ang pinakamalaking attendance ng concert ni Ed Sheeran, 30,000 people sa isang concert hall or maybe stadium yan, no? 30,000. At magbayad sila ng $3. At yung iba, syempre, pag mas malapit ka, mas mahal. At tinignan ko, ano ba yung boses nito? Ano ba yung kanta nito? Eh, yung pala yung kinakanta niya, yung
Darling, I will be loving you till we're 70. Kahit ilang beses mo pakinggan sa mga MP3 at sa napakinggan mo na, a-attend ka pa rin ng concert. At pakikinggan mo pa rin at sisigaw pa rin yung mga tao. Ah! Pag nakikita nila yung kanilang idol. By the way, mabuti na lang at inaamin nila na sila ay idolatrous. Huwag niyo pong tatawaging idol ang preacher. No? Huwag niyo tatawaging idol. Huwag kayong magpapatawag na idol. No? Uso ngayon yan. Idol! Pagka ikaw naman ay hibang at ikaw naman ay tuwan-tuwa dahil people are adoring you, iba pakiramdam mo, lapad tenga mo. That is idolatry, and that is encouraging people to commit idolatry, and that's not good. So don't let people call you idol. Okay. So si Ed Sheeran, at yun lang ang kanyang paulit-ulit na kanta. Of course, maraming kanta. Hindi ko na pinakinggan dahil hindi ko gusto. Hindi ko nagustuhan. Pero 775 million para kantahin yan at paulit-ulit, ibang klase ang henerasyon natin ngayon. Okay? And Ed Sheeran is someone who renders a very lovely song of one that had a pleasant voice and can play well on an instrument. Isang gitara lang. Tapos merong isang kasama siya na nagcha-chime in. Hindi niya kagaya ng iba na napakadaming banda, ang daing mga ilaw, ang daing mga dancers. Siya isa lang. Isang instrumento, boses niya, siyempre magandang microphone, talo-talo na. 700 million. A very lovely song of one that has a pleasant voice and can play well on an instrument. And it is a surprise, mga kapatid, pag kinumpara mo na ang kinakausap dito ng Panginoon ay hindi yung panahon natin, kundi yung panahon ni Ezekiel. Ibig sabihin, nung panahon ni Ezekiel, uso na ang concert. Uso na yung mga singers with a very lovely voice and a very lovely song. Panahon ni Ezekiel. 500 years before the Lord Jesus Christ. Ay kumakanta ang may mga singers na magagaling. Tapos may instrument. Siguro, kung titingnan natin, dahil yan ay Middle East, di yung mga Middle Eastern na kumakanta ngayon dyan sa Saudi, baka ganun ang tunog nila, no? May isang parang 4 na string, tapos ganun lang, tapos gumaganon lang. At yun ang lovely voice sa kanila. Middle East yan eh. So that was the passion of the people during the time of Ezekiel. Talagang pag may concert, pag may magaling ng boses, at magaling tumugtog ng instrumento, pupuntahan nila. Attend tayo, punta tayo. Tara. At maraming taong pupunta at magbabayad. Yung pala yung nung unang panahon, ganyan na. At hanggang ngayon, ganyan pa rin. So what's happening? Bakit kinumpare ng Panginoon ang preaching ni Ezekiel at saka yung concert? Bakit? Anong kinaparehuhan nun? Before the lockdown, alam natin na ganyan nga ang ginagawa ng mga tao ngayon. We have a Hillsong Church, a mega church, and it is even an international mega church. Pinupuntahan ng mga tao for praise and worship. Good instruments, lighting, good songs, good voices, and then followed by a sermonette. Maikling preaching or preaching na
magbabasa lang, tapos papakawalan niya na yung kanyang creativity, at he will go left and right, up and down with the Word of God. Or maybe even his own words. I haven't listened to them, but I know these modern preachers. They are just not exegetical, no? Kumbaga, they preach their own ideas or where they want to go. They take the people where they want to go. Hindi kagaya ng mga preacher na talagang tinitingnan isa-isa ano ibig sabihin ng words, ano ang grammar, ano ang context, at ano ang gustong ipahayag ng Diyos sa mga tao. Yan ang tunay na preacher. Pero ang preacher ng mga tao na ang nakikinig ay merong mga makakating tenga, no? People who have itching ears, ang gusto marinig niyan ay mga ideas na makatao, makamundo. At yan ang para sa kanila ay a very lovely song. Nakaka-encourage, nakaka-bless, ang sarap pakinggan, gusto mong bumalik, ang gagaling ng jokes, maganda yung outline, ang maganda yung pagkakaayos, talagang very clear of what? Very clear of explaining his own ideas without any kind of a change in life. Nakinig ka lang, na-please lang yung pakiramdam mo, no? Nakataba lang ng puso, tapos uwi ka na. And then next Sunday, ganun ulit. Attend ka ulit ng parang isang very lovely song sung by a very lovely voice with a good instrument. Yan po ang nangyayari sa mga churches ngayon. Joel Osteen, daming ma-attend. 20,000, 10,000. Yung iba, hindi makapasok. Bibili ka pa ng ticket. Mega church. To hear a positive message. Hindi siya negative. Pagka ini-interview siya ng mga news, sabihin, merong mga tao nagsasabi na hindi ka nagpipreach ng hell. Hindi mo talaga pinipreach si Kristo. So, kung ibang preacher yun, defensive at sasabihin na niya, sino hindi nagpipreach? Ako nagpipreach. Hellfire. Hindi siya, ay, hayaan mo lang sila. I don't mind them. I feel that I must preach a positive message, something that will uplift the people rather than put them down. Ang sarap pakinggan. It's like a very lovely song coming from a very sweet voice and a very well-played instrument. Yan ang gusto ng tao eh. Yan ang pinupuntahan ng tao. Yan ang hinahanap ng tao. Kaya andun yung maraming tao. And if you preach against sin, if you become too personal, because sin is personal, if you become too detailed and too graphic, people will not attend. So, yan po nakikita natin sa mga mega churches. And ngayon, hindi na sila nahihiya because mas prevalent na talaga yung concert talaga, imbis na yung preaching. Mas mahaba na yung concert. At totoong concert na. At yan na talaga ang sasabihin nila, worship. No? Yung worship, hindi yung pakikinig ng mensahe, kundi ang kanila, worship na tayo. Bum, badum, bum, bum. Bum, badum, bum, bum. Isang oras na ganun. Mga ilaw, tapos nakataas ang kamay. Tapos tingala. Yun ang worship. Paulit-ulit na lyrics. Yun ang worship. Diyan sila nag-i-invest kahit diyan sa ating lugar. No? Nakakita na ako ng isang sineset up, no, bagong meeting place. Ang inuuna nila, ang una nilang binili, sound system. Pangalawa nilang binili ay drum set at electric guitar, 2, 3, bass guitar. Ang lit-lit ng lugar, 30 lang kasya. But they will fill the room with
those drums and with those guitar sets. Kaya, bago ilagay ang mga drums na yan at malalaking speaker para sa 30 tao, pinuno nila ng insulation, sound insulation. Hanggang sahig, hanggang roof, hanggang tagiliran, para siyang container van. Dahil para sila lang nakakarinig at hindi lalabas kahit anong sige mong hataw dun sa drums, walang lalabas na tunog. So that is the system today. To tickle the ears. That's what they call worship. So let's get the complete picture para mas lalo nating maintindihan at lalo tayong mahawakan ng salita ng Diyos. Sa Ezekiel 33, kailangan umpisahan mo sa verse 30. Ezekiel 33:30. And then you will get the whole impact of the message of God. Ano sabi sa verse 30? Also, thou son of man, parang sinasabi ng Panginoon, Ezekiel, hoy, kinig ka. Ito talaga nangyayari. Thou son of man, the children of thy people still are talking against thee. Itong sinasabi nila dito, sa loob ng kanilang bahay, ay against you. Pero tingnan nyo kung paano diniskartehan ng Panginoon yung pagsasabi na against thee. It seems like kung ikaw ay hindi perceptive, sabi mo, paano against thee? A-attend. Sabi, attend tayo dun sa preaching ni Ezekiel. Paano against thee yun? Okay, so mamaya makikita natin bakit against thee. By the walls and in the doors of the houses, they speak one to another. So, sa loob ng bahay, bago pumunta sa preaching ni Ezekiel, doon sa sarili nilang bahay, ay nag-uusap-usap yung pamilya. Nag-uusap-usap yung mga members, yung mga attend. Everyone to his brother. Okay? Saying, ito yung sinasabi ng kanilang, yung pinag-uusapan nila sa loob ng bahay nila. Come, I pray you, and hear what is the word that cometh forth from the Lord. Wow! Ganda naman. Paano against diyon? Yung pinag-uusapan, tara, pakinggan natin kung anong sasabihin ng Panginoon sa araw na ito. Come, I pray you. Tara, brad, sis, attend tayo. Hear the word of the Lord. So, nagyayaya. At yan ang ginagawa talaga ng mga members ng church. At yan ang ginagawa noon sa panahon pa ng bansang Israel. Of course, yan din ang ginagawa sa mga concert. Tara, pakinggan natin yung musician. Pakinggan natin yung kanta. Ang galing. So, there's nothing different from attending a concert. Nagyayaya. Okay? Mamaya makikita natin kung ano yung pagkakaiba. Verse 2. Another point. They come to the meeting. Sige, tara. Let's go. Punta tayo sa church. Punta tayo sa preacher. So, yun ang sinasabi ng Panginoon kay Ezekiel. Pag umaaten yung mga yan, nagyayaan yan sa kanilang mga bahay. Tapos, magkakaroon ka ng successful preaching, successful meeting. Andyan lahat sila. Ang ganda ng attendance mo. Okay? And then, they come unto thee as the people cometh. Andyan, makikita mo. Ayan, unti-unti, napupuno yung mga upuan. Ikaw ay andyan, nag-iintay ka. Dumadating yung mga tao, unti-unti. The seats are occupied hanggang sa puno na, and you start preaching. They come unto thee as the people cometh, and they sit before thee as my people. Now, the people of God sitting before the preacher of God. That is a good scenario. Gusto natin yan. Na sana bawat preaching, bawat gathering ay puno
And the people there interested, and they are the people of God. And they hear thy words. Pakikinggan kanila. Pakikinggan kanila, Ezekiel. Preacher, pakikinggan kanila. And point number 3, after the meeting, itong problema. Ang sabi rito, they listen to thy word, they sit before thee as my people, they hear thy words, but they will not do them. Andun ang problema. Nakinig sila, galing sa bahay nila, nag-usap-usap sila, tara, attend tayo, magaganda ang damit nila, nakaupo sila dyan, ready to listen, ready to hear the word of God, and natapos nila yung preaching. Anong nangyari pagkatapos ng preaching? Nothing. They will not do them. Parang, nagawa ko na yung weekly duty ko sa Diyos. Nagawa ko na. At, okay, maganda preaching. Thank you. Okay. Maganda. Pero, sa puso, walang nangyari. Sa conviction, walang nabago. Sa behavior, walang desisyon na mali pala to. Dapat dito pala. Sa doctrine, kung ano yung doctrine sa puso niya nung siya ay bago umattend, tapos nag-preach ka ng ibang yung mga pagkakamali, yung tinama mo yung doktrina base sa salita ng Diyos, kung ano yung hawak niya noon, yung pa rin ang hawak niya, pero hindi niya i-challenge ikaw. Dahil sasabihin niya, I respect you. Ginagalang kita, kaya I will not say something against you. Pero sa puso niya, mali. Pero di bale. Pag ako na yung preacher dyan, pag ako na nandun ako sa sarili kong lugar, yung gusto ko, ipipreach ko. So, okay lang yan. At least naka-attend ako, nakapunta ako, nakaganap ako ng aking weekly duty. Yun po ang dapat na tigilan na natin. No? Yung ma-attend ka, pero wala namang effect sa'yo yung preaching. Wala namang effect sa'yo yung mensahe. Wala namang effect sa'yo yung doktrina na tinatama ng preacher. At baka nga hindi mo naintindihan kung ano yung sinasabing doktrina eh. Okay? That is the problem. That is why the Bible says, they come to thee and they use the preaching as a very lovely song. Parang umawit ka lang, maganda boses ni pastor, maganda yung outline ni pastor, maganda yung pagkaka-deliver ni pastor, maganda yung points ni pastor, pero kay pastor lang yun. Sa akin, iba. Bahala ako sa buhay ko. Bahala ako sa doktrina ko. Tutul ako dun, pero di bale, member ako dito, umaten ako dito, hanggat nandito ako, okay lang yan. I will not do it. That is the problem. He will not even study. He will just let it pass. And even some people will say, Amen! Amen! Amen yan. Sabi niya, Pastor, salamat. Salamat sa preaching, ang ganda. Pero hindi niya naintindihan pala. At hindi naman niya, wala naman siyang desisyon na sundan at gawin o aralin ng ano. We have evidence na yan talagang nangyayari. We have recent evidence na yan pala ang nangyayari sa mga puso ng ibang mga tao. At sana kukunti lang yung ganyan. No? Punta sila, sabi nila, napag-aralan nyo na ba ang doktrina ng BCA? Opo! Pumapayag ba kayo sa doktrina ng BCA? Opo! Pero yung pala hindi. Hindi na pag-aralan, hindi binasa, hindi tiningnan mabuti. Kaya pagka suddenly, andyan na sila at na-shock sila sa isang point lang. Sasabihin nila, hindi, ayaw na naming makinig. Kasi meron na ako sariling conviction bago ako umattend. So, susundin ko yung conviction ko.
You see? Yan ang kapalaluan ng tao. It's just like a lovely song from a good voice. And I hope wala tayong ganyan na sa BCA. Sabi ng Panginoon, no? Number 4 point. Sabi niya, they will not do them. Hindi niya gagawin yan. Huwag kang maniwala sa mga mukha niyang kaharap mo. Huwag kang maniwala na tuwan-tuwa sila. No? Dahil with their mouth, they show much love. Sa kanilang bibig, sabihin nila, I love you. Continue, I support you. They show much love. But their heart goeth after their covetousness. They are of the same opinion still. Tigilan na po natin yan. No? Let the preaching be that point in your life na kung saan nagkaroon ka ng realization na meron kang something to correct with your life, something to change, and then go ahead and change. Sana ganun ang mangyari sa atin every time there's a meeting. It is a learning experience and it is a changing experience. Not just a learning information, but a change in behavior, a change in doctrine, a change in life. That is the one that pleases God. Alam ng Panginoon kung sino yung naglalaro lang sa atin. Alam ng Panginoon kung sino yung hindi serious. Sa ngayon, meron tayong mga nakasama natin na alam natin hindi serious. Yung isa, nakausap ko, sabi niya, Pastor, pareho lang naman BCA, tsaka BCF. So, doon na lang kami sa BCF. Ang layo ng BCF sa BCA. Hindi mo nahalata. Sa daming beses na umattend ka dito, di mo nahalata kung gaano kalayo ang doktrina ng BCF, Victory Christian Fellowship, at saka BCA, Baptist Churches in Asia, at nung dati umaattend ka, Baptist Church in Arabia. Hindi mo nahalata na ang layo. How dare you sasabihin mo, pareho lang. Ito namang dalawa, sabihin, sige, magbabago kami. Sige, magpapabaptize kami kasi gusto namin sa tamang church. Sinabi ko na, mga kapatid, iba kami. Iba doktrina namin. Aralin nyo muna. Tapos, after some passage of time, we are not pursuing them. Sabi, naaral na namin, Pastor. Tama yan. Nabasa namin yung website. Nabasa namin yung Confession of Faith. Yan ang tamang church. Amen kayo. Serious kayo sa Panginoon. Yung pala, inamin sa akin, hindi naman talaga namin nabasa. Kasi alam niyo, kung nabasa mo yun, hindi ka papasok, hindi ka lalapit kung iba pala talaga doktrina mo na hindi mo kayang tanggapin. Hindi ka lalapit. Hahanap ka na. Sa dami ba naman ng church dito na pwede kang magpasakop na pareho na talaga ng dati mong iniisip. Dito ka pa pupunta sa ang layo-layo do sa dati mong tinuturo o na pag-aralan. Pero ang masama doon yung we cannot say, pero parang it seems na niloko mo yung sarili mo at niloko mo yung mga tao because from your mouth you said we studied. Amen. Opo. From your mouth. In front of God and in front of the people of God. Naaral ko na po. Opo, sige, bigay nyo sa akin yung trust nyo. Kasi naaral ko na. At pareho tayo ng doctrine. Naintindihan ko yung doctrine nyo at naniniwala ko. Yung pala hindi. So, they sit there and say amen, and that they were not affected. And so now, after so many months, at saka nila sasabihin yan, gugulo tuloy. Madidisrupt tuloy. Na sana hindi na lang sila pumasok. Kaya nga, ang hirap-hirap ng ating criteria at meron pa tayong mga ceremonies and
parang oaths, no? Na sinabi, ikaw ba, nangangako ka na ito gagawin mo. Tapos baliwala din pala, hindi wala pala sa puso. No? At sana baka may natitira pa na hindi serious. Seryosohin nyo na po. Yun po ang sinasabi ng Panginoon kay Ezekiel. Ezekiel, hindi serious ang mga tao na yan. Huwag kang maniwala sa mga mukha niyang mga yan. Huwag kang maniwala sa mga salita ng mga yan. Kasi sasabihin nila, and with their mouth they show much love, but their heart is far from you. Their heart goeth after their own covetousness. Ano yung covetousness ng mga tao? Ang daming beses na natin na nagkaroon ng mga members. I'm not saying ito yung recent occurrence, pero yung mga dati nating members na umalis. Yung pala, gusto nila maging leader. Gusto nila ma-recognize. Their covetousness is they want instant respect, instant recognition, instant attention. And that is the reason. Yung ating po mga preachers ngayon, by the grace of God, purihin ang Panginoon. Nag-intay yan sa tamang oras. Nagpasakop yan. At yung mga doktrina nila, inaral nila, yung mga pagkakaiba nila, tinanong nila over the years. Kaya po sila ay well informed at well deserving of their titles of preacher. Natutuwa ako sa Panginoon because we have such dedicated men, faithful men, doctrinated men who sat down under the Word of God, who asked the difficult questions. And when they proved that we are in the right doctrine, they gave themselves. And now they are teaching. At wala kaming contradiction. At sana walang dumating ang panahon na in the future, iiwan nila yung doktrina na yan. Sabihin, naloko ako ni Pastor Nilo. No? Sana galing sa Bible ang inyong aral at hindi galing sa akin. Kaya nga sinasabi ko, di ba ito turo mo, Pastor? Sabi ko, huwag mo sasabihin yan. Ang turo dito, turo ng Bible, hindi yung turo ko. Wala akong tinuturo na turo ko lang. Ang tinuturo dito, turo galing sa salita ng Diyos. Kung hindi turo ng salita ng Diyos siya, huwag nyo ituro. Kung hindi kayo convinced na ang nanggagaling sa pulpit na ito ay yung sinasabi ng Bible, huwag nyo turo. Intayin nyo ang Panginoon na sabihin sa inyo, mali yan. Pag-usapan natin, mga kapatid. Pag merong nagbigay sa iyo ng idea or doubt, na mali yung sinabi okay? Ay sasabihin mong, okay, let's sit down, Pastor. It's time to sit down because I have a problem. You preach something which I think I cannot agree. Let's sit down. Ganun po ang tama eh. Hindi yung, okay, Pastor, amen, I love you. Tapos iba pala yung naramdaman mo. Pero tahimik ka lang. Kasi ayaw mo ng gulo. Hindi po yun ng godliness. No? So, show much love, but their heart goeth after their covetousness. Meron ka palang sarili mong kinokovet na maging leader ka doon sa lugar na kung saan nandun ka. At nagmamadali ka maging leader. Kaya dahil di ka na makaintay, nagmamadali kang umalis. Dahil dito, kung dito ka magpapatuloy, matagal pa. Aaralin mo muna lahat, papatunayan mo muna lahat, matagal pa bago ka maging leader, bago ka maging papakawalan talaga na pinagkakatiwalaan ka na. So, yan ang sinasabi ng Panginoon. Discovering the hearts of the people. And what else? What do they really covet? What is really in their hearts? What are they really doing when they attend church and listen to preaching? Sabi, thou art unto them as a very lovely song of one that hath a pleasant voice and can play well on an instrument. Ginagawa ka lang concert king yan, Pastor Ezekiel. Yang mga tao na yan, ginagawa ka lang na concert. Uma-attend yan, parang uma-attend sa concert. Kasi, yan dyan na sila, natutuwa sila na naka-attend sila, na
naka-fellowship sila, naka-Friday sila na okay, naka-Sunday sila na okay, nagano'n. Tapos balik na naman sa sarili nilang covetousness, sa sarili nilang gawi. Number 6, what is the evidence that they are turning church worship service into a concert hall? For they hear thy words. Sabi ng verse 31. And they come to thee as the people cometh, they sit before thee. For 32. And lo, thou art unto them as a very lovely song of one that hath a pleasant voice and can play well in an instrument. For they hear thy words, but they do them not. So, yun ang evidence. Pagka ganyan ang nakinig, hindi serious, napakinggan niya lang, no? Pero wala namang impact sa buhay niya, yung napakinggan niya. Wala namang kurot, walang conviction, walang anything, just a ritual. Umattend, nakinig, ngumiti, medyo antok-antok, tapos mamaya, tapos na. Okay, kain na tayo. Tapos na. Thanks, Pastor. So, fellowship na uli. Oh, next Sunday na uli. Next Friday na uli. O, gano'n na naman. Makikinig, pero walang impact. Walang decision making na tama. So, from now on, ganito ang buhay ko. From now on, eto ang gagawin ko. Ganun sana. Yun ang hinihingi ng Panginoon sa atin. Hindi yung pakikinig lang ng concert. Huwag niyong gawing concert ang church. Huwag nating gawing concert hall ang preaching. God will judge us. God knows our hearts. If we hear the words, but we do them not. So what is the evidence of a faithful church? A real, serious people of God. Anong gagawin natin para tayo ay talagang hindi tamaan itong Ezekiel 33 na to? Para hindi tayo mabilang sa mga gantong klaseng mga tao, gantong klaseng mga member. Ano ang dapat mangyari? Ang dapat mangyari, mga kapatid, seryosohin natin bawat preaching. Tingnan natin. No? Oh, si Brother June nag-preach, ito ang title, ito ang text, ito, sinabi ni Lorenzo sa Friday School, ito ang text, ito yung points niya. Tapos titingnan mo, oh, parang hindi ako kontento na ganito Pwede po bang itanong, Pastor, pwedeng itanong, teacher, ano po ba yung ibig niyo sabihin nito? Yun ang magandang tanong no? Yun ang magandang attitude ng isang listener. Pag meron ka hindi naintindihan, tatanong mo, ano ba ibig sabihin mo nung terminology na yun or yung point na yun? Hindi yung, mali yan. Intindihin mo muna bago mo sabihin mali. Hindi mo pa nga iniintindi. Binigyan mo na interpretation based on your own opinion na hindi mo tinanong ano ang ibig sabihin niya. So that is the fault of the listener, not the preacher. But when you hear the word of God, when you hear the preaching, you note it and take it seriously. Alam niyo po, kahit saan ka pumuntang church, laging meron kang hindi makakasundo na preaching. Laging hindi perfectly aligned yung idea mo, yung basa mo, at saka yung sinabi ng preacher. Meron ganyan lagi. Kaya anong gagawin mo? You take notes, be serious, and ask the question. Ask the relevant question of something that you doubt or did not understand or is contrary to what you believe. Every week, gawin mo yan. That is the sign of a serious student of the Word of God. A serious member of the church. Every week, there should be a ton of questions from the members. There should be discussion of what's happening in the preaching. That is a serious church. And then, pagka naintindihan mo na, pabaguhin mo yung buhay mo according to what you heard. Inquire until you either reject it totally, dahil talagang mali, ay aalis ka na. That's the time. Kasi, napakinggan mo,
Ni-record mo, tinake notes mo, tinanong mo yung iba, tama ba pagkarinig ko ito sinabi? Tapos tanong mo yung preacher, ito ba talaga ibig sabihin yan? Sabi nito, ito. Pasensya na. After so many study, gusto ko sana rito, kaya lang, ito iba iba yung sinabi ng salita ng Diyos After, yung a few months, mga kapatid, tapos wala naman tayong sit down together. Sasabihin nyo na pag-aralan nyo na lahat. Hindi po yata. Rebellion po yan and stubbornness yan. Tapos pinipigil kayo. Brad, upo tayo, pag-aralan natin verse by verse. Hindi na ho kailangan kasi nagmamadali. Bakit? May covetous heart ka Meron ka agenda Meron kang gustong gawain agad Kaya ayaw mo na That is the conclusion. What can we conclude? Kung wala kang pagmamadali, di ibig sabihin, gusto mo mag-aral, pwede naman. Ba't ka nagmamadali? Ibig sabihin, meron kang agenda, meron kang covetousness. Okay? So, mga kapatid, this is God's warning to preachers. And this is God's warning to listeners na wag nating gawing concert ang preaching. At yung preacher naman ay winarningan ng Panginoon na may mga members na meron ng preconceived ideas kung anong gusto nila marinig. At kung hindi nila marinig, yung gusto nila marinig, iiwan ka. At ayaw na lang mapakinggan ayaw nila mag-aral ng kasama mo. Ginawa ka lang concert ng mga yan. So, mga kapatid, sana po, maging serious tayo. If ever, kung ano man ang nakuha nyo sa preaching na to, it is the lesson that when we sit down, don't make it like a concert hall. When you sit down, become serious about the Word of God, be ready to hear, slow to speak, and be ready to understand, and then follow and do what God wants you to do. Yun lang po mga kapatid. God bless po sa inyo sa Sunday night na ito.